Pinag-uusapan natin yung moment ng fixed at saka simple support. Yan. Technically, ito, uniform loaded. Ganito siya yun. Tama? Ang maximum moment mo happens at the middle and all your moment is positive. 49 people. Are you there? So kaya yung bakal natin kanina, nasa baba lang. Pagdating sa fixed support, ganito na tayo mag-moment. Oh. Ito yung ano, no? Ito yung line. Nagkakaroon na tayo ng negative moment. Tapos, magkakaroon ng positive moment. Tapos, ganyan. Okay? React nga kayo kung totoo yung sinabi ko. Yan. This is fixed eh. Yan. So, yung negative moment na to, tsaka positive moment, tapos negative moment, will give you a top bar and the bottom bar. So, kung titignan natin ngayon yung bakalan, yan. Pababa yung drawing ko. Magkakaroon ka dito ng top bars hanggang dun sa point of inflection na tinatawag. Ito yung point of inflection. No? So, yan. So, kaya makikita nyo ngayon sa video kanina. Nakita nyo sa video kanina, di ba? Meron tayong crank. Ano ibig sabihin nun? Binibend. Yan. Tapos, pupunta ka ngayon sa positive sides. Ito yun. No? So, nagkakaroon ka ngayon ng positive naman na bakal, positive moment sa bottom. Tapos, aangat ka ulit. Tapos, magkakaroon ka ng moment negative naman dyan. So, usually, ganyan yung nangyayari. Tapos, ang madalas pa, although, pwede kasi na itong moment dito at saka moment dito sa support, pwedeng magkaiba. No? Pwedeng mas mababa ito mas mataas. So, ang gagawin mo, Engineer Allen, kukunin mo yung mas mataas. Tapos, kung ano yung dinesign mo sa moment para dito, is yun na lang din yung kabila. Kaya nagkakataon, parehas lang din yung spacing ng top bars. Wala kang nakitang spacing sa totoong buhay na iba pa ito. Or kung iso-shorten mo pa, mas posibleng ikumpara mo yung tatlo. Para isang beses ka lang mag-design. Kunin mo na yung pinakamalaki sa kanilang tatlo. Tapos yun na yung maging spacing ng lahat. Nakukuha mo? So, possible yun. At mas maganda yun. Ang mahirap kasi, kapag yung moment positive is at saka moment negative, magkalayo talaga sila. Sobrang laki ng difference. Halimbawa lang. Okay, from that, we will now go to what we call approximate factored shear and moment. Kung saan to ipipwesto. Okay? So, again ang pinag-uusapan na natin hindi na simple support. Fix na, no? So, technically, yung conservativity ng simple support, napakaganda. Bakit? Kasi ang maximum moment is WL squared over 8. Okay? Yan, no? Tingnan nyo yung denominator. Over 8. Compare natin sa mga nasa table. 14, 11, 16, 24. Malalaki. Ibig sabihin, pag dinivide mo ng malaki number, liliit yung moment mo. So, ibig sabihin, yung simple support, yung pinakamalaking moment na nakukuha. Nakuha nyo? Kaya kahit kung tinatamad tayo mag-design, i-treat mo lang yung fixed support na simple support. So, simplify the solution. Mas okay pa rin kasi nga malaking moment yung nakukuha mo. Kapag malaking moment na nakukuha mo, yung spacing mo, lalong sumisinsin. Okay? Ayos? So, pero hindi eh. Kailangan nating intindihin na yung fixed support natin, dapat conservative, economical. Okay? Ganun siya. So, may mga kailangan lang tayong i-consider. Una, dapat alam mo kung positive ba yung moment mo o negative. Pag positive yung moment mo, dalawa lang din i-consider mo. Anong pwesto niya? Sa end span ba o sa interior span? Okay? So, ano yung tinatawag ng mga end span tsaka interior spans? Okay? Tapos, pag negative, mga i-consider mo, yung support mo ba, exterior support o interior support? Exterior face ba? Interior face ba? Okay? So, yan, may equivalent moment na tayo. Hindi nyo na ngayon kailangan gamitin si WL squared over 8. Okay? So, ipaliwanag natin ano yung mga yan. What is end span, interior span, interest. So, ito is given by the NSCP, the diagram showing the terminologies, okay, and the various spans. Ito, bibigay ko talaga to sa inyo. Okay? Let's start with what we call end span. So, syempre, kapag slab mo, multi-spans. Halimbawa lang waffle slab yan. Sunod-sunod. So, pagdating ng dulo, ito kasi sa ni NSCP,
Ibig sabihin ng putol, continuous pa 'to. Pero subukan kong tanggalin, anuhan ko na, i-end na natin. Ayan. So, meron lang tayong how many spans? 1, 2, 3, 4. So, we have 4 spans. So, kung ito ang end span sa left side, ano 'to? Is this an end span too? Yes. So, this is end span sa right, no? Okay? So, another, you should consider your support. Kung itong span na 'to, yung span number 1 is to be considered, you will consider the support. Its support is left support and right. Kailan natin maka-classify yung left? Of course, kapag left, ito yung left, ito yung right. Yung nasa kaliwa mo, pag tinitignan mo siya in this view, yung nasa kaliwa mo ito. How about span number 2? Ano yung span number 2 mo? Oh, hindi, ito right, left. Diba, MJ? Oh, ito yung left eh. Ayan oh. Yan. Ito yung left mo, tapos ito yung right. Ganun din, and so on and so forth, no? So, it's a mirror thing. Like, kung ano yung ginawa ko dito sa end span, ganun din yung gagawin ko dito sa end span sa right. Wala yung ano, wala yung pinagkaiba. So, all interior spans are considered the same at the sense, except that may tinatawag tayong first interior. Ulitin ko ha, meron tayong first interior. Pagkatapos ni exterior support, of course, yung first interior support. Kasi may second interior support. And second, and third, and fourth, and sixth, and fifth. Okay? So, kahit ilan yung sumunod na pagkatapos ni first interior, pare-parehas na lang sila. Nakuha, Riza? Yes, sir. O, ngayon, punta tayo sa kanan. Punta tayo sa kanan, ha? Ayan. Itong kanan is your exterior support. What is your first interior support? Ito ba? Anong first interior support mo? Kung si M support is the exterior support, this is your L. Oh. Si L ba yung first interior support? Kung titingin ka sa kanan, Dito yung ano. oh, andito ka na. Ito na yung exterior support mo. Ends pa na to eh. Naka-mirror lang tayo. Si L ba ay first interior support? Opo, sir. Yes. Ganun lagi ha. Basta yung katabi ng exterior support, yun yung first interior support. Magkaiba kasi siya sa table. Balikan natin ulit yung table ha. If we describe our table, ayan siya oh. Meron tayong exterior support dito. Tapos meron tayong first interior support. Oh, so alam mo na ngayon yung pinagkaiba, no? Pagdating naman sa muka, ayan, interior face at saka exterior face. Saan yung tinatawag na exterior face at saka interior face? So, for example, ito yung beam support, no? Beam support. Ayan. Kulayan natin ng blue yung exterior face. Asan ang exterior face? Itong sa kaliwa o sa kanan? Sa kaliwa po. Yan. Tama yon. Ito yung exterior face. From the word itself, nasa labas. Okay, so ito yung interior face. Yung green, no? So, isa-isayin natin ngayon to. So, exterior face. Yan. Interior face. Ito. Interior face ito. Interior face. Interior face. Interior face. Okay? So, exterior face. Exterior face. Okay? Tapos, exterior face. Ayan, dito, exterior face. Kuha. Okay? So, kung titignan na natin o maglalagay na tayo ng mga moment parts. So, lahat ng spans natin lalagyan natin ha. So, say it has 4 spans. We have this moment. May negative tayo dito. May negative din tayo dito. So, ito yung left, ito yung right. Per span yan. Tapos ito, positive moment. Kung titignan nyo mabuti, pagdating sa positive moment, dalawa lang ang pinagpipilian. 14 at 16 lang. Dito yan galing. Ayan o. 14 at saka 16. Bakit? Kasi malabo or bihira mangyari na yung support ng slab is unrestrained. Ang ibig sabihin ng unrestrained, yung hindi siya fixed. Yan. Restrained is fixed. Okay? Unrestrained is not fixed. Bihira yung 11. So, 14 at saka 16 lang kapag positive. So, malalaman mo agad yun. Kapag end span ang pinag-uusapan o dinidesign natin, 14 agad yan.
Pag interior span, 16 agad yan. Pareha nga ako dun. Kung nagigets yun. Ano pa ba kayo? Ayan. Very good. Okay. So, pag negative naman, may nakalagay na OR dito. 24, 16. No? Kailan nangyayari yan? Ano pipiliin ko dyan? Si 24 at si 16 is the interior face of exterior support. Okay, ulitin natin ha. Interior face of the exterior support. So, if this is your exterior support, the interior face is green. Ito yon, ito yung tinutukoy natin. So, dapat tatapat dito. So, pwedeng 24, pwedeng 16. Kapag built integrally with the supporting beam, 24. Kapag column ang support, 16. So, ang madalas talagang ginagamit dyan, yung 24. Kasi laging ang beam, yung support ng slab natin. Pareha ulit. Maintindihan yun. Okay. So, next. Kapag naman, yung sumunod na span na yung pinag-uusapan, ay sumunod na support, dalawa lang yan lagi. 9 or 10. Pag 2 spans lang, 9. Pag more than 2, 10. Yung pinag-uusapan natin ay more than 2. Dahil apat to eh. So, ibig sabihin, 10 yung nakalagay dito. Nasundan? Oh. Kung pupunta ka na sa span number 2, interior span na siya. At kapag interior span, 16 yung positive. Nakita nyo kanina. Tapos, puro 11 na to. Bakit? Kasi hindi na siya first interior support eh. Second na siya. Ibig sabihin, 11 na siya. So, sabi nga dito sa table, the rest are 11. Sabi nga, face of other supports, all 11. Kasi, ang concern mo lang lagi is yung first interior support. Kaya, dinescribe natin kanina kung ano yung mga first interior support. It's always, dalawa lang yan. Magkabilang dulo. Dalawa lang din ang exterior support. Magkabilang dulo. Okay? So, thank you for that. So, paano naman pag 2 spans? Yan. Naka-mirror lang siya. Nagkakatalo lang ang 2 spans kapag magkaiba tayo ng length. Pero pag parehas, kahit i-design mo lang yung isa, okay na yun. Okay? So, nagkakaroon lang tayo ng averaging of length. Okay? Si Ln is equal to L1 plus L2 over 2. Ln ang ginagamit kapag nasa loob yung support. Ulitin ko. Kapag ang support ay nasa loob, Ln ang ginagamit. Kagaya nito, first interior support. Ln ang gagamitin ko dyan. L1 plus L2 over 2. Pero kapag nasa positive moment ka lang, tapos nasa labas, walang katabi, L1 lang lahat yan. Kagaya nito. Positive L2, hindi Ln. No? Yan. Titignan nyo mabuti, no? Yan yung mga yan. Okay? So, that's it. So, we can now go to the example. Okay? So, kapag design ng slab, wala tayong problema. Ibibigay natin itong mga to. Okay? Yan. Para ma-picture nyo agad. Oh. Yung table lang pala. Yung table, ibibigay ko. The description, of course, you need to practice that in yourself. Alin dyan yung talagang position niya. So, pagdating sa steps ng design, hindi tayo aalis dun sa ginawa natin nung una. Ito. Hindi tayo aalis dyan. Yan pa rin yun. Kaya lang, magbabago lang tayo sa moment. No? Oh. Napaka-importante na tama ang moment mo. Pero, pagdating sa design, ayan, hindi nagbago. Okay? I will get the moment first. Using this problem. Mag-moment muna tayo. Ayan. Simulan ko. Magtatawag ako ng tao ha. Ayan, be ready. Ayan, kung anong gagamitin ko dito. Sige. Pero bago yun, sige. I will allow you to screenshot. Ayan. Sige, screenshot. Kapag na pinalat kang matawag kita, dapat sumagot ka ng tama. Ayan. Ayan, tapos ito. 2 spans pala yung ating sample. Ayan. Well, kapag 2 spans, applicable din naman sa lahat, no? Okay? Nagkakaroon lang tayo ng ibang case. So, for the example ng more than 2 spans, i-upload ko siya sa channel, para magkaroon kayo ng ibang sample. So, a reinforced concrete slabs consists of 2 equal spans. Okay? So, mas maganda yung equal, no? Ibig sabihin, i-design ko lang either yung span 1 or yung span 2. So, each will have pair span of 4.5. The service live load is 4.8. And the parameters are this one. Unit weight is 23. So, the slab is not exposed to the earth. Ibig sabihin, yung cover lang din yun is 20. Design the slab using the
NSCP 2015. But the main bars are 12 mm. So, walang binanggit na superimposed dead load. So, kukumputin natin yung dead load or self-weight, no? So, bago yon, habang fresh pa sa utak natin yung ating mga napag-usapan, ilagay muna natin yung mga respective moments nito. So, again, meron kang negative moment dito, meron kang positive moment dito, at meron ka ring negative moment dito. Una, alamin mo muna kung negative ba siya o positive. So, since alam mo na negative yun, laging sa support negative eh. Ngayon, next step, pupunta ka dito sa tatlong to. 1, 2, 3. Alin dyan yung applicable? Di ba exterior support siya? Yan. Exterior support siya, tapos interior face pa siya ng exterior support. So, ibig sabihin, ito yung next step. Tapos, pagdating dyan, mamimili ka na lang ng dalawa. Yan. Okay? So, sa dalawang yan, alin dyan ang applicable? Spandrel, beam. Kaya ito yung magiging moment mo. Nakuha ba? Nakuha ba ng lahat? Hindi ko alam kung nakukuha niyo. Wala nagtatanong eh. Yes, sir. Okay. Okay. So anyway, yan na yun. Tapos, kapag column to, 16 ha. So, next. Punta tayo sa moment positive. WU L1 squared over 14 po. 14. Okay, very good. So, dyan yung nakita natin kanina, based on the table, positive moment, end span siya, tapos integral with the support siya. So, W14. Okay? So, ngayon, dahil 2 spans lang siya, it can be a mirror type lang siya slab. So, parang lang din to, WL1 squared, L2 na to, L2 over 14 din to. Susundan ba? Okay? So, next, to make it short, ibig sabihin, itong WU, LN na to, LN over 9. Okay? 9. Bakit 9? Ayan siya, 9. Kung sa table, siya ay papasok sa negative, tapos, exterior face of the first interior support siya papasok. Kasi nga, susunod siya sa exterior support. So, 2 spans siya. Ayan, over 9. Pero pag more than 2 spans, 10. No? So, yan. Linaw na. So, parehas yan ha. Ito rin, WULN squared over 9. Tapos ito, WL2 squared naman over 24 din. Beware of the length ha, L2. Yan. Kasi possible na baka yung L2 mo 3 meters lang. Okay? So, ang gagawin mo dyan sa averaging mamaya, 4.5 plus 3 over 2. Yan yung LN. No? So, yan. So, ngayon, ito yung pinag-uusapan namin yung Engineer Elad kanina. Kapag positive moment, isa lang ang moment mo. WL1 squared over 14. Kapag naman negative moment, dalawa ang pagpipilian mo. Diyan ka ba, Elad? Diyan ka pa? Opo, sir. Yan yung sinasabi ko kanina. So ngayon, mamili ka na lang kung alin dyan yung gamitin mo. Yung mas malaking moment, di ba? At ang magbibigay sa'yo ng malaking moment is yung 9. Yan. So gagamit ka ng WLN square over 9 para sa moment 9. Negative. Okay? So, let me solve that moment for you. So, we have W, U muna. Okay? So, sabi, ang WLL is 4.8. Okay? So, WLL is 4.8. Ang WDL mo is yung slab weight. Again, 23.5 yon times 1, yung width ng biga, tsaka yung height of the biga. Ano yung magiging height of the biga? Ay, biga. Height of the slab pala. Ano yung height of slab? So, kumpitin natin. So, yung H na tinutukoy is using the table. Ayan, yung table na to. Di pa ba kayo? Yung table na to is L over, yan. So, pwede kasing 24 or 28. Hindi na siya pwedeng simply supported kasi fixed nga siya. So, alin sa dalawa ang gagamitin ko? Kung dinidesign ko is ito, end span, ang gagamitin ko ay one end continuous. No? One end continuous kasi sa left side, wala na siyang katabing slab. Yan. So, ang tinutukoy nating one end continuous, wala nang katabi yung isa. Okay? So, ibig sabihin nitong beam na to,
Yan. May both ends siyang continuous. Ayan, pa-react na lang kung nag-gets yun. So, pag dito ako nakapokus sa span na to at sa support na to, support A ako nakapokus, ibig sabihin yung H ko dyan, 1 in continuous siya mabibilang. So, ln over 24. Pero dahil ang Fy natin is 415, huwag na tayong magta-times ng 0.4. Hindi katulad kanina, di ba? Yung Fy over 700. You don't need to do this. Why? Fy is 415. Close to 420. So, anong ln ko? 45 over 24. Okay? So, 45 over 24 is 187.5. Ayan, 187.5 or say, mataas, 190 kapag H. Okay. Pero para sa, for the sake of the sample, gawin mo ng 200. Okay? Pwede naman. So, 200 na lang. Okay? So, sa 200 na yan, may H ka na. So, ibig sabihin nito ay 0.2. Okay? And to compute your WU, yan, mag 1.2 dead load, 1.6 live load. Yan. So, meron tayong 4.7 dito. Ay, sorry. 4.7. So, ito magiging 1.2 dead load. Live load pala to. Ay, naku, hindi na naman. Ulit na naman yung mali ko kanina. 1.6 live load, 1.2 dead load. Tama ba? Yan. Ano? Yan. So, ganun pala. Ulit. 1.6. Tapos 1.2. Yan. 13.32 pala. Yan. 13.32 times 4.5. Okay. Square over 14. Yan. 19.27. Lit naman ng bogey na yun. Ayan. So, ngayon, dito naman, 13.32. Since yung LN natin is averaging, parehas lang din naman na 4.5. So, 4.5 na lang din to. Equal eh. So, divide ko lang ng 9. Pagdating dyan, magkano? Ulitan ko lang to ng 9. 29.97. Okay? So, yan na. Susundan lang natin yung next step, kagaya nung ginawa natin dun sa unang design. Kasi may moment ka na eh. Wala ka ng problema dun. Ito na, susundan mo na ito. Ito na yung susunod na step. Yan. Nakuha. Sundan. So, technically, ang susunod mong step is yung effective depth. Okay? Ang H mo is 200, di ba? Minus cover, minus half of the 12. 6. No? So, pumapatak na magkano yan? 200 minus 20 minus 6. 174. So, next gagawin mo dyan, sunod-sunod na yan. Susundan mo na lang yung steps na ginawa ko. Okay? So, para na yun sa inyo. Okay? Bibigay ko na lang yun sa inyo. So, at least, nasample ko sa inyo kung paano maglagay ng moment. Let's go!